Hello, everyone. I hope you can hear me clearly. So, this is Ma'am Sam, and this is Mathematics in the Modern World. And for today, we're going to have mathematics of finance. So, I hope you are in a conducive place to study. Get your pen, your calculator, and your notebook, and let's get started. So, in mathematics in the modern world, why do we need to study this one? Because in our subject, so we need to realize that we should treat finance, especially nowadays, as a practical life tool. The what do you call this? Financial literacy. So it should be a practical life tool, right? So in this subject or in this topic, it should give us, or we should be able to use the concepts so that we could make informed decisions about money, about risk, about time, no? So ano ba yung mapagagamitan natin ito? Of course, whether engaged in business or not, we occasionally find ourselves in need of funds, of course, for worthwhile purposes. Buying something, credit card, yung insurance or planning, 'di ba? Investment, even investment. Okay. So those mentioned are just some of the practical applications in life ng mathematics of finance. So for our first topic, we're going to have simple interest. So of course, hindi lang tayo dapat maalam, or we should not only learn how to earn money, we should also learn how to manage our money. So simple interest, why is it called simple? So ano po ba pag sinabi nating interest? So pag sinabi nating interest, kung ikaw yung nangutang, ito yung sobra mong binabayaran, yung tubo, no? Ito yung sobra mong binabayaran kasi ikaw ay napautang. Pero kapagka naman ikaw ay yung nagpautang, ito yung sobra mong nakukuha or kinikita dahil ikaw ay nagpautang. And interest, it is not always fixed. Yung interest, depende siya sa kung magkano ang iyong inutang. Kaya sabi dito, it is a percentage of some amount of money. So, as I've mentioned earlier, it is an interest is paid for a borrowed money or earned for a lent money. So why is it called simple? Because unlike other types of interest, dito po, once lang tayo naglalagay ng interest for the entire time period of the loan. So usually, pag short-term loans o kaya naman pagka babayaran mo rin yung lump sum at the end of the borrowing period. So for example, imbes na monthly mo nilalagyan or dinadagdagan ng interest or weekly or quarterly, dito po, kunwari nangutang ka ng 10K, doon sa lump sum na ilalagay yung interest bago siya hahatiin into monthly payments or in yeah, monthly payments or usually nga kasi binabayaran din naman kasi short-term loans lang naman pag ginagamit ang simple interest. Okay? So, to discuss further, okay. So, we need three figures so that we could be able to compute for the interest. So, we need the principal, the rate, and the time. Principal and interest, lagi yang naka in money, of course, pesos, dollars. So you have to be careful and you have to be very, very keen in distinguishing alin ang principal, alin ang interest sa given. 'Di ba? Because that is the number one step, 'di ba? When we are solving a word problem, we should identify the given. So, dapat alam nyo kung yung amount ba na yon ay principal or kung yung amount na ba yun ay interest. Next one is rate. It is always expressed in percent. Rate is the percent of interest. 5%, 6%, ayan. So, time or term, the number of days, months, or years for which money is borrowed. Minsan, siya ay naka-expressed in days,
Ang given, for example, 36 days, pwede rin namang 12 months, pwede rin namang 1 year, ayan. But when you are computing for the interest, yung time, it must be always expressed in years para hindi kayo mahirapan. So for example, 7 months. O 7 months, how are you going to express that in years? Ang 7 months, how are you going to express that in years? 'Di ba? Lalagyan mo ng denominator. 7 months, ano bang katumbas ng months? Or ilang months ba katumbas sa isang taon? Di 12 months. So, ayan. So, magiging 7/12. Ayan yung ilalagay mo. No? Paano po pag, for example, 9 months? O di 9/12. O kaya naman pwede mo rin gawing lowest term. Pwede rin namang, paano po pagka 6/12? O di pwede rin 0.5 years. Kasi ang 6/12 ay 1/2, no? 0.5 years. O pwede rin namang 6/12 na para hindi na kayo mahirapan. Kaya naman ng calculator niyo yan. Okay pa? Okay. Ma'am, di ba po meron tayong principal, rate, and time? Ma'am, palagi po bang interest lang ang hinahanap? Hindi po. Minsan, hinahanap yung principal, minsan, hinahanap natin yung time, at minsan, rate ang hinahanap. Paano po pagka ganun na ang ating situation? Ano po ang ating gagawin? Of course, we need to make use of our formula here. Anong ginagawa? Diniderive. Pero para hindi na kayo magkabisado ng napakaraming formula, gamitin natin tong triangle na to, no? So, itong interest, lalagay natin dito sa taas. Itong principal, rate, at time, ilalagay natin dito sa baba. Maalam po gumamit ng triangle? Pag magkakatabi sa triangle, the operation that you should be using is multiplication. Kapag ka po may nasa ibabaw at may nasa ibaba, edi ang gagawin po natin ay division. Okay? So, tatakpan nyo lang yan. Tatakpan nyo lang yan kapag ka kayo ay may hinahanap. So for example, interest. O, takpan nyo si interest. Anong matitira? PRT. Anong operation yan? Magkakatabi. P times R times T. Ganon. Paano po pagka ang nawawala ay P? O, pagka ang nawawala ay P, ang matitira ay sa ibabaw over R and T. O, di ba? May formula na kayo. I-divide yung interest sa pinag-multiply na rate and time. Paano po pagka R ang nawawala? Anong gagawin po natin? Pagka R ang nawawala, edi magiging I over P times T. Pagka naman po T ang nawawala, I over P R. So kahit hindi nyo kabisaduhin yung bawat formula, kapag ka alam nyo yung placement nung triangle ninyo, magagawan po natin yan ng paraan. Okay? So next one, let's have maturity value. Ano po pag sinabi nating maturity value? Ito po yung kabuuan yung babayaran kapag ka pinagsama na yung mismong inutang ninyo, yung principal at yung interest. So, kung hindi given si interest, ibig sabihin, kailangan mo munang gumamit ng formula or kailangan mo muna siyang i-compute bago mo makuha si maturity value. Okay? Next tayo sa examples. So Ace Auto Parts borrowed 293,700 at 6% for 5 years to enlarge its display area. Ito muna tayo. Find the interest. So find the interest. Ito po, 293,700. O ano po ba iyan? Principal. Ito po, expressed in percentage ay rate at, of course, time. Ang hinahanap natin ay interest. So, ano po ang formula natin? I equals PRT. So, after
writing down the formula that you will use, the next thing to do is you need to substitute 293,700 times 6% times 5. O, pwede naman din ganyan. Parentheses. Either way, kahit ano pwede. Ma'am, paano po kung, eto na, ilalabas ang calculator. Ma'am, paano po kung wala kaming percent sa calculator? You need to review and recall kung paano po mag-convert from percentage to decimal and vice versa. So, dito muna tayo. Kung meron kayong calculator na katulad nito, yung may percentage sa taas, hanapin ninyo baka meron sa taas ng button na percentage. As is, pwede na natin yang sagutan. Ita-type nyo lang, 293,700 times 6. Tapos, ma'am, paano po namin yun inasa taas? Titignan nyo dito, ano ba ang kakulay nung nasa taas? Yellow. Alin dito ang yellow? Shift. So, yun ang inyong pipindutin. Kung ano yung kakulay nung nasa taas, yun ang pipindutin nyo para ma-activate siya. No? Oh, for example, ito. Para ma-activate mo yung X dyan, alpha ang gagamitin mo kung ano yung kakulay niya. Eh, since yellow to, yun din ang yellow. Shift din. So, para ma-activate si percentage. Tapos, times 5 years equals 88,100 pesos. Pwedeng gamitin nyo yung mismong times or pwede rin naman, ang gamitin nyo po ay itong parenthesis, walang problema yan. Parehas lang kayo ng magiging sagot. Kung hindi nyo man ginamit yung times at parenthesis ang ginamit, parehas lang ang sagot niyan. Okay? O, doon naman tayo sa mga walang percentage. Review tayo. Papaano po ba kino-convert ang decimal percentage to decimal? Number 1, pwedeng, ano po, you divide by 100. Divide by 100. Or, move 2 decimal places to the left. To the left. Ayan. So, move 2 decimal places to the left. P. Okay. So, yung 6%, di ang gagawin nyo ay, kunwari, wala kayong percentage. Ay di, imbis na 6%, 6 divided by 100, ganun ang gagawin ninyo. Oh, 6 divided by 100. Ay, walang 6. Ayan, 6. Ay, sus. 6 divided by 100. Tapos, SD. Ayan. Pagka ganyan ang lumabas, huwag kayong kakabahan. Pindutin nyo itong SD. Ayan. The 0.06. Kaparehas siya kapag minove mo lang to the left ang, for example, ayan, move, di ba po, ito ay whole number. Siyempre, di ba pag whole number, may imaginary dot yan. Ang decimal place yan nandito sa tabi niya sa right, di ba? 600, di ba? Ganyan, whole number. O, edi move mo to the left ng dalawang beses. 1, 2. Tapos, andito na si decimal. Tapos, yung awang dito, lalagyan mo ng 0. O, di ba, kaparehas lang kapag ka-divide mo by 100. So, kung ano yung mas madali sa inyo, yun ang inyong gawin. So, 0.06, parehas lang din na magiging sagot niyan. Pakitry sa inyong calculator, 88,100. Kung
kayo po ay may ibang function or hindi alam ang ginagawa sa calculator, please search kung paano gamitin ang inyong calculator. Maraming tutorials sa YouTube. Or kapag hindi kaya, magpaturo sa kaklase. Pag hindi pa rin kaya, i-message po ako. Make sure na alam nyo po gamitin yung calculator na gagamitin ninyo sa exam. Okay? So that is how we compute for the interest. Now let's have the next one. Let us compute for the maturity value of the loan. So maturity value, we need to have the principal and the interest. Do we have the principal? Yes, it's given. Do we have the interest? It's not given here, but we have solved this already. So 88,100. So you're just going to add that. 293,700 plus yung interest mo, 88,100. Tama ba? 88,100. 293,700 times 0.06 times 5. Ayan. 110, sabi na eh, mali ako nasulat. 88,110. Ayan, 88,110. So, add nyo lang yan. Plus yung principal, 293,700. So, your maturity value, yung kabuuang babayaran mo daw ay 381,810. 310. So, ikaw ay umutang ng 293,700 pero dahil may 6% na interest, nadagdagan siya ng 88,000, ang kabuuang babayaran mo na tuloy ay 381,310. So, medyo malaki ang percentage or ang rate, interest rate, kaya medyo malaki din yung difference doon sa inutang mo at sa kabuuang babayaran mo. No? Now, tingnan natin papaano po kapag you chose to have monthly payment? Ilang months mo siya babayaran? Ilang months mo babayaran? Oh, 5 years. Convert mo into months. Paano yon? Ilang months meron sa 5 years? 5 times 12. Di 60. Tama? Ang 5 years ay 60 months kasi merong 12 months sa isang taon. Okay. So, ang gagawin lang dyan, maturity value over 60. No? So, 381, 310 over 60. Divided by 60. So, pagka fraction ang lumabas, SD lang. So, ikaw ay magbabayad ng 6,363.5 kada buwan. O, kada cut-off, ikaw ay magtitira ng 3,000 para ikaw ay makabuo ng 6,000 kada buwan. No, medyo malaki pa din. Eh kasi naman, malaki ang inutang mo at 5 years mo lang babayaran. So, yung pagbabayad, syempre, 'di ba? Ang kino-consider mo, hindi lang naman yung principal eh, no? Kaya ngayon sama-sama. You have to consider also. So, pagka ganyan, mangungutang kayo or mag-i-invest kayo, syempre, pag nag invest ka, mas maganda yung mas malaking rate. Pag uutang ka, mas maganda yung mas mababa yung interest rate. So, ayun. Ganun lagi yung kino-consider. Yung time, yung rate, tsaka syempre, yung kung magkano yung uutangin mo. Next. O ito, find the principal naman. Find the principal. If we're going to find the principal, the formula should be I equals R over T. Tama? O, tignan natin kung ano yung mga given. Ang 4,576 ay ano po?
Interest ba yan o principal? Interest. Ang 5.5, rate. 2 years, time. Okay. So, interest is 576.825. Rate is 5.5%. Paano po yan kino-convert into decimal para doon sa mga walang percent na function sa calculator? O move lang to decimal places to the left. So, andito ang decimal, 1, 2. So, mapupunta doon. So, magiging point, may awang dito. Di ba nilalagay na 0? 0, 5, 5. Ganon siya. Okie dokes. Next, ang iyong time ay 2 years. Okay. So, wala tayong problema because it is already expressed in years. So, what's next? We need to substitute. O, paki-substitute. So, dapat 4576.825 over 0.055. By the way, may 0 man yan o wala, parehas lang yan ha. Parehas lang yan, huwag kayo malilito. Okay, multiplied by, ang time mo ay 2. O, punta sa calculator. Kunin ang function na ito. Itong fraction, pindutin muna yan. Lagay mo sa ibabaw, 4576.825. Ma'am, paano po pagka wala kaming function na fraction? Matuto kayong mag-groupings. I-search nyo yung model sa YouTube, meron yan. Pagka nalimutan, mag-message kayo sa akin para tuturuan ko kayo. Okay? Para mas mabilis ang inyong pag-compute. Magtanong muna kayo. Mag-search kayo sa YouTube, number 1. Pag wala kayo nakuha sa YouTube, mag-search kayo sa mga kabatch nyo or kaklase ninyo na naturuan ko na. Pag hindi rin nila alam, saka kayo mag-message sa akin. Okay. Over. Baba. Ito yan. So, yun. Itong arrow na to. Pinipindot din yan para bumaba. 0.055 para naman doon sa mga may function na para less chance of error, i-percent nyo na, times 2. O kaya naman, itong parenthesis 2, parehas lang ng magiging sagot yan. Equals, fraction, SD para maging decimal. 41,607.5. So, yun ang kanyang principal. Sana sinasabayan nyo kung para nakaka-practice kayo at para nagagamit ninyo ang calculator ninyo. Next. So, we need to find the rate. In finding the rate, we need the interest, we need the principal, and we need the time. Is principal given? Alin dyan ang principal? Siyempre, yung 746,487.50. Ayan. So ito, ano naman to, investment naman, hindi na utang. Di ba sabi ko sa inyo, hindi lang naman utang ang ginagamitan natin ng simple interest, pati investment. Okay. Pero maliit lang ang makukuha mo dito kapag simple interest. Mas maganda, pipili kayo ng compound interest, ayan, kapag kayo ay investment para mas malaki ang makukuha nyong maturity value. Okay, balik tayo. So, meron tayong principal. Ano yung next given? Time, 10 years. Next naman po, interest. 447,892.50. So, if we're going to
Lipat natin dito ang ating calculator. Yan. 746. 487 pala. 487.50. Ayan. Tapos, arrow down. Principal. Oh, di ba mali si ma'am? Kasi anong inano niya? Principal. Ano dapat nasa taas? Interest. 447,892.50. Sa baba, 746, 487.50 times 10 years. Tama na ba? Ang 447 ay interest, nasa taas dapat. Ang principal, 746,487.50 times 10, 10 years. Ayan. ST, 0.06. So, ang ating R ay 0.06, 06, 06. Pagka kinonvert mo sa percent, 6%. Paano naman po magbabalik yan sa percent? Eh, di ka baliktaran ng ginawa mo kanina. So, from percent or from decimal to percent, you multiply by 100 or move two decimal places to the right naman. Yan. So, 0.06, ayan, times 100, 6%. So, ganun lang. Next. O, term naman ang hinahanap dito. Find the term. So, find the term. In finding the term, we need to have the interest, the principal, and the rate. Do we have the interest? Yes, 134,918.4375. Do we have the principal? Yes, 220,275. And our rate is 8 3/4%. Kung meron kayong ganito, ayun o, yung nasa taas, mixed fraction. Eh di, swerte kayo. Ano, talagang pinagpala kayo na hindi kayo mahirapan sa pagsasagot kung meron kayong ganito. Pagka hindi naman, pwedeng 8 plus 3/4 or, mas madali, para i-ano nyo sa decimal, di ba po, 3/4. Di ba, 8, whole number yan. So, yun yung whole number niya, 8. Tapos point, ito yung 3/4. Ano ba ang 3/4 pagka ginawa nating decimal? 'Di ba? Ang 3/4 pagka may fraction tayo, 'di ba tinuro ko 'yan sa inyo? Yung nasa ilalim yung kabuuan, yung nasa taas yung kinukuha natin. Tama? Oh, kung may apat, pagpalagay natin lagi, pag percent, 100 yan, di ba? O, tatlong parts yung kinuha mo. Pag ang 100, hinati mo sa apat, tigi ilan yan? Tigto 25. 25, 25, 50. 25, 25, 50. 50, 50, 100. O, eh sabi 3/4. Tatlo yung kinuha mo out of 4. O, di add mo 25, 25, 25. Magiging 75. No? So, ito ay 0.75. Ganon. Paano pag 1/2? 0.5. Kasi 1/2. Ganon lang, ha? Para mas madali nyong masagutan. O, ang 8.75% pa yan. Okay? 8.75%. O, gawing decimal. Paano gagawing decimal?
Move 2 places to the left. O, magiging 0.0875. Okie dokes. O, try natin dito kung parehas ng sagot si Ma'am Sam at ang calculator niya. 3/4%. O, di ba? Sabi ko sa iyo, maniwala kayo sa akin eh. 0.0875. Okay. So, ito ang gagamitin ng mga walang function na fraction at percent sa kanilang calculator. Okay. Ready na tayo to substitute. Substitute tayo. Ang ating interest ay 134,918.4375 over 220,275. Ano nang nangyari? Times 0.0875. Okay, pakisagot. Paki-compute. Compute tayo, compute. 134,918.4375 over 220,275 times. Ma'am, paano po namin to ilalagay? Ay, di pindutin nyo yan. Pwede yan, fractions on fractions. Ayan. Kung paano nyo sinusulat, pwede nyo rin yan ganun i-input. Kung parehas tayo, ito ang model nito ay, ang emulator ko ay 570ES plus. Ayan. So, kung parehas tayo na calculator, edi madali para sa inyo. Huwag niyong kakalimutan ha, kung meron kayong ganito. Kasi mag-iiba ang sagot nyo kapag pinindot nyo dyan yung times 8 bago kayo mag-fraction na ito lang. Iba ang magiging sagot. So, dapat mixed fraction ang ginagamit. Okay? Itong function na to. Naintindihan? Mamaya, tignan nyo. Mali ang tignan natin pagka ganun yung ginawa nyo, magkakamali ng sagot. Ito dapat ang sagot. 3/4%. 7. So, dapat ang sagot mo 7. Pero dahil ikaw ay nakalimot, delete natin to, delete. Delete natin. Ayan. Pinindot mo si 8. Kasi kamukha. Kung sabi ni ma'am, kung paano daw tinype, ganun lang din daw isi-set up. O, pinindot mo si 8. Tapos saka mo ginamitan, ay mali-mali. Pinindot mo si 8. Tapos, saka mo ginamitan, sino bang gumawa nun? Basta may estudyante ako eh. Pwede rin yan, plus. Kasi merong ibang calculator, dito hindi pwede, no? Kaya gagamitin nyo talaga yon. Pero may ibang calculator na nag-8 muna, tapos ginamit itong fraction na ito. So, mag-iiba po ang sagot ninyo. Pagka po ganon. Ayan, kunyari ganyan. Oh, hindi 7 ang sagot. So, dapat you have to make sure kapag may ganito kayong function, ayun ang gagamitin nyo. Shift, tapos ito. Okay. Next one. Okay, so let's have the next topic, exact and ordinary time. Kung bakit natin to aaralin, kasi nga, madali lang pagka, di ba, pag months, 7/12 mo lang, imbis na years, no? Kapag ka naman days ang pinag-uusapan natin, may dalawa tayong kino-consider. The exact time, if we're using exact time, or if we're using ordinary time. Dalawang concepts lang ang gusto kong tandaan nyo dito sa topic na ito. Pag sinabi nating exact time, exact, yung accurate, kung ano yung actual dates, actual number of days.
ang meron sa isang month sa kalendaryo, yun ang ginagamit. Pag sinabi naman nating ordinary time, ito ay approximate time only. We assume that there are 30 days in every month. So pag tinotal mo, pag actual number of days, it's either 365 or 366 kung leap year. Tama? Pero pag 30 days, ang over mo dyan ay 360 lang. Kasi 30 times 12. Diba? Diba, pagka sa months, ganyan lang, 6/12. O syempre, pagka dito, pagka days, dapat alam mo kung ano ang iyong denominator. 360 ba? 365 ba? O 366? Depende sa kung ano ang pinapagamit sa iyong time. Exact ba or ordinary? Leap year ba o hindi? Okay? Ayan. So, pagka kinukuha natin yung formula ng interest, ng principal, ng rate, at ng time, yung triangle pa rin yung gagamitin natin. Ang mag-iiba lang dito ay yung time. Ayan. So, kapag ka ordinary interest, the number of days, ang denominator mo ay 360. Pagka naman exact interest ang pinapahanap, di 365 or 300. Parehas lang ng proseso. Nag-iiba lang kung paano sinusulat yung time. Pero kung paano tayo nagko-compute kanina, pag may nawawalang time, nawawalang rate, or nawawalang principal or interest, parehas na parehas lang po ang gagamitin. Huwag matataranta. Okay? Kalma lang. Now, let us have the day counts here. So to calculate the exact number of days, you can use calendar method, manually counting days, or in ordinary time, all months have 30 days, no? So mamaya maano natin yan, ma-encounter. Paano tayo bibilang ng araw. So final day rule. So ito yung mga important notes. So if a loan is due to mature at the end of the month that has fewer days than the month in which the loan is made, then use the last day of the month that the loan is due. For example, a loan was made on October 31 for 120 days. Find the due date using ordinary time. October 31, 120 days. Ilang months yun? October. Ang 120 days ay ilang months? 'Di ba pag ordinary, 30 days kada month. So 3, 6, 9, 12. Apat na months, no? From October, November, December, January, February. Pero, syempre, alangan namang sabihin mo sa kliyente mo, kailan due date ko, madam? February 30 po. Nagmukha kang ewan. Kasi wala namang February 30 sa totoong buhay. So kapag ka ganun ang instance, anong gagawin? You use the last day of the month. So instead of Feb 30, you're going to use Feb 28. Okay? Pag ganun lang naman. Usually Feb 28, dun lang naman sa Feb 28 conflict at lahat naman ay may naabot sa 30. 20, February lang ang hindi naabot sa 30. So when you're counting forward, always remember that the last day of the term is the due date. Ayan. So, ma'am, dito po sa ordinary, madali lang kasi tatandaan lang namin 30 days kada month. Paano po pag exact time ang pinapagawa? You need to memorize kung ilang araw ang meron sa kada buwan. So, pwede dito sa fist, sa knuckles ninyo, ayan, kung nasan yung mga may buto, lahat yon may 31. Pag hindi kaya, naguguluhan, always remember, alternate lang yan. 31, 30. Ang tatandaan nyo lang na magkadikit na parehas 31 ay January at December.
December at January, magkadikit, parehas 31 yan. At saka, July and August. Sa exam, hindi ko binibigay itong technique na ito. So, dapat alam nyo mismo yung eksaktong bilang ng araw kada buwan. Ayan. So, the rest, alternate na yan. 30, 31, except syempre sa Feb, no? Sa Feb, 28 yan. So, ito, January, 31, ayan, 31, 30, 31, 30, 31, 31. Ito yung exemption natin, July and August. 30, 31, 30, 31. So, i-master nyo yan, ha? Hmm. So, for exact interest, always consider leap years. Nalilimutan yan. Leap years, they occur every 4 years. So, paano po natin malalaman kapag ka-leap year yon? For example, nagbigay lang si ma'am ng taon, no? Malalaman mong leap year if it is divisible by 4 or multiple of 4. Kaya nga ang 2024, ayan, 2024, siya ay leap year. 2004, leap year. Ganon. Okay? So, unless hindi sinasabi na unless hindi sinasabi sa given na ito ay leap year, by default, ang inyo pong ginagamit dapat ay 365. Okay? So if no year is specified, assume always by default that it is not a leap year. Therefore, you'll use 365 as your denominator, especially when you're having interest or when you're computing for the interest. So let's try the drills here. Oh, a loan is made on April 10 for 120 days. Determine the due date using ordinary interest. So, dapat kayo ay careful at binibilugan nyo yan para matatandaan ninyo ay ordinary ang gagamitin ko. Due date, 120 days. Okay. Ordinary. Ordinary time. So, April 10, ilan bang meron? Di ba? 30. Minus 10. Ilan na lang ang natirang bibilangin mo? Kasi April 10 nagsimula eh. Ganun lagi yon. Ordinary, di ba 30 lagi? O, 30 minus 10, 20. Eh, kailangan natin 120 days. Ano? April, May, 30 din yan kasi ordinary. June, 30 din yan. O, bilang kayo. Ilan na yan? Dapat sakto lang tayo sa 120 days, ha? Okay, 3, 6, 80. 80 pa lang. June, July, 30. August. Ilan na yan? 110 na. So, ilan na lang ang kulang? Plus 10. So, August, 10. Para makabuo ng 120 days. So, ang due date mo ay August 10. Ganun lang. Pag ordinary days, ha? Lagi mong ima-minus to. Kasi, di ba, 10 ka nagsimula, April 10, o ilan na lang ang matitira, yun ang bibilangin mo. Hindi naman pwede bilangin mo yung April 3, 30 araw, lugi ka doon. Next. Ito. Determine the due date using exact time. February 2024 is a leap year. So, for 60 days only. Feb 1. Kapag Feb, pag leap year, 29 days. Minus 1, 28. Exact time. March. Pag March, ilang araw? Exact time. 31. Ilan na yan? Magdadagdag pa ba tayo ng magdadagdag pa po ba tayo ng isang buwan? Kulang pa, 59 pa lang eh, no? So, March, April. Pero, 1 na lang. Kasi pag ito, 59 na, no? 60 days lang ang kailangan natin. So, ang iyong due date ay April 1. Pag nabibilisan kayo, pause or i-replay ninyo to para magets ninyo. Next,
If the ordinary interest on a loan at 6% for 180 days is 150, what is the principal? O if we're looking for the principal, our formula should be, pagka tinignan ng triangle, tinakpan si principal, anong matitira? I sa ibabaw, R and T sa ilalim. Given ba si interest? Yes, ito po si interest. Ang rate, ito po si rate. Ang time ay 180. Ang 180 over ano? Kasi dapat may over pag days, di ba? At months. Over ano? Ayun, tignan nyo dito, ordinary interest. Pag ordinary interest, ano po? Over ano yan lagi? 360 kasi 30 lang kada buwan. So, ang time nyo ay 180 over 360. Okay? 150 over 6% or 0.06 times 180 over 360. Kung wala kayong medyo advanced sa calculator, kagaya nito, matuto kayo kung paano gumamit ng parentheses, ng groupings, para malaman ni calculator ano ba muna ang kanyang i-compute. Okay? Pero kaya niya rin yun. Kailangan lang maayos at tama ang groupings nyo using the parentheses. So, 150 divided by 6% times 180 over 360 equals syntax error kasi hindi tayo naglagay ng close parentheses. Ayan. So, pagka nakaganyan, SD lang. 16666.66 always round off sa 2 decimal places. 166.67. So, your principal is this, dollars. Parehas lang yan. Pagka ginamit mo ay hindi parentheses, ano? Ang ginamit mo ay multiplication. Kunwari, parehas lang din yan. Pagka ang ginamit mo naman ay decimal, parehas lang din yan. 0.06. Parehas lang din. Kaya kahit magkakaibang calculator ninyo, basta maalam gumamit, pare-parehas tayo na magiging sagot. Next, calculate the interest. Madali lang to, interest. Pagka tayo ay nagko-compute ng interest, we need to have the principal, the rate, and the time. But do we have the principal already? Yes, it is $5,000. 6% is our rate. If we convert it into decimal, it would be 0.06. Time. Is time given here? No. But we know that it is from May 15th up until August 13. So, para masagutan natin to, we need to compute first kung ilang araw ang meron mula May 15th hanggang August 13th. Paano natin malalaman? We have to consider this one, ordinary interest. Ordinary interest, ha? Pag ordinary interest, ang time mo ay over 360. Paano magbibilang pag ordinary time? Lahat 30 days. So, May 30 minus 15 days, meron ka pang 15. June 30. July, hanggang sa makarating ka sa dito sa last day mo. July, syempre 30 days ulit yan dahil tayo ay ordinary. Lahat ng days, 30 days pag ordinary. I just want to reiterate para tumatak sa isip ninyo. August, hindi kayo magta-30 dito at may nakalagay dito na August 13. Ilalagay nyo na yan. Siya. Paki-add po. 8. Ilan? 88 days. So, yun yung ilalagay nyo sa ibabaw nitong time. So, meron na tayong time. Pwede na tayong mag-substitute sa ating
formula. So, magiging I equals 5,000 times 6% times 88 over 360. O, sige, gawin nyo ng parenthesis para hindi kayo malito. O, paki-compute. 5,000 times 6% times 88 over 360. Ang iyong interest ay 73.33. Bakit 73%? 73 lang ang interest mo. Eh, katulad nung kanina, 6% ang rate. Kasi mababa lang naman yung inutang niya, tsaka babayaran niya agad in 88 days. Kaya, 73 lang ang interest. Ganun yun. Kino-consider lagi yung time tsaka yung principal. Di ba nga? Sabi ko kanina. Kaya kahit parehas ng rate yan, interest rate, mas mababa yung kanyang babayaran. O next, the ordinary interest on a loan at 8.5% for 150 days is 354.17. What is the principal? What do we need to do? Tingnan natin ang formula ni principal para mahanap natin kung ano yung mga kailangan nating hanapin. So, pag tinignan ng triangle, tinakpan si principal, ang matitira sa ibabaw ay, sa ilalim R at T. So, meron ka bang I? Yes. Ang ordinary interest daw ay 354. Ayan o, ordinary interest is 354.17. Ang rate ay 8.5%. Pag kinonvert sa decimal, 1 to magiging 0.085. Ang time mo ay 150 days. Baka makalimot, 150 ang ilalagay. Pagka days, may denominator. Eh, ordinary. Anong ginagamit sa denominator? 360. And then, you substitute over 0.085 multiplied by 150 over 360. So 354.17, arrow down, 8.5% times 150. Tingnan nyo kung paano ko pinipindot ha, para alam nyo kung paano gagawin. So, ang principal ay 10,000.09. 0.09. Okay. Next. Calculate the interest. Feb 15, 2024. Calculate the interest. Pag interest, PRT lang yan. May principal ka, 8,000. May rate ka, 7% or 0.07. May time ka, di mo alam. Pero alam mo ang first and last day. 2024, exact interest. Pag exact interest, anong denominator mo? May nakalagay na year. 2024 is a leap year. So instead of 365, our denominator should be 366. Ngayon, ang kailangan na lang natin ay yung nasa ibabaw. So, Feb 15, Feb 5, so ilan ba? Feb 29 kasi leap year minus 5. Ayan. And then hanggang February, January, February, March,
April hanggang April 14. Bibilangin natin kung ilang days ang meron para ma-compute natin. Okay? So, 24. O, pagkatapos ng February, January, February, March. Ilan ang March? Ilang araw? 31. O, paki-add po yan. 24 plus 31 plus 14. 69 days. So, yun ang isusulat nyo dito. So, I equals 8,000 times 0.07 times 69 over 366. O, punta sa calculator. 8,000 times 7% times 69 over 366 kasi leap year. So, ang sagot ay $105.57. 105 tama ba? 57 nga ba? Ayun, 57 nga. Okay? Yan ang ating sagot. Next. Calculate the difference in days between using ordinary time and exact time for the period of March 1st to July 30th on a non-leap year. So, March 1st, ordinary muna. January, February, March, April, May, June, July, 30. March 1. Pag ordinary, 30, no? So, 30 minus 1 equals. Tapos ito, lahat 30. Ito ay 29. Oh, so ilan yan? 3, 6, 9, 12, 120 plus 29, 149 days. Pagka naman exact time, pasensya na sa sulat ha. Ang March, ilang araw? Pag exact, Jan, Feb, March. 31, February, 31. Oh, March ay 31. Minus 1, 30. April, May, June, hanggang July 30. O, ang April, 31. Dahil 31 ang March, ang April ay 30. Ang May, 31. Ang June ay 30. Lagi nyo yung tatandaan. Pagka nag-31 ang June nyo, ibig sabihin may mali kayong ginagawa kasi ang katabi ng June ay July. Di ba? Ang July at August ay 31 lagi. So, titignan nyo yun maigi. Ha? So, i-add ninyo yan. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. O, 15 plus 1. So, 151. 151 days. Anong difference daw? Calculate the difference in days. Mas maraming araw, syempre, sa exact, no? 151 minus 149. So, ang difference ay 2 days. There is a 2-day difference sa ordinary and exact time. Next. A loan is made on October 25th. O, practice kayo nito para ma-master nyo. For 75 days, due date in actual time. Ano po yung actual time nga ulit? Exact time. Pag exact time, ilan ang meron sa October?
O, ang December ay 31, ang November ay 30, ang October ay merong 31 minus 25. So, meron tayo 6 days. November 30, meron ng 36. December 31, kasya pa. 60, tama ba? 36, 67 pa lang. January, kasya pa ba ang isang buong buwan? Hindi. Ilan na lang. Kung ikaw ay may 67 na, 75 minus 67, 8. So, ang due date mo ay January 8. Madali lang, no? Kailangan mo lang hindi malito. Kaya dapat kalmahan ninyo at i-master ninyo. Paulit-ulit kayo mag-practice. Magbigayan kayo ng mga given para ma-master ninyo. Kasi kung na-master niyo yan, pinractice nyo, nasa system nyo na, mas madali. Lalo kapag exam na. Tandaan, ang exam ay 2 hours only. At bawal maghiraman ng calculator. Pwede kayong makahiram pagka tapos pa niya. So, sayang oras, no? Dapat magdadala kayo sarili nyong calculator at ang dadalhin yung sariling calculator ay yung na-practice ninyo para hindi kayo natataranta. Next, using ordinary time, 150 days, April 18. Pag ordinary time, 30. 30 minus 18. Okay. And then 150 days ang kailangan mong bunuin. 30 minus 18, 12, April. Ano sunod ng April? January, February, March, April, May. 30. 42. June, 30. 72. July, 30. 102. August, kasya pa, no? 132. June, July, August, September. September, ilan na lang? 150 minus 132 nga ba? Tama ba? 8 dito para makabuo ng 10. Tapos, 1, 2, 3, 4. 5. 5 dapat ang 3. So, 2 na lang ang kulang. Tama ba? 1, 2, 3, 4. Isa pa. So, yan. Pakibilang ha. Try nga natin. Mali-mali ang compute ni ma'am. Nako, sobra. 1 lang. 18 lang dapat to. Yan. Tama na ba? Kasi 8 plus 2, 10. Andito yung isa. Isa lang dapat. Kasi yung 1 ay mapupunta dito. Na, yan. Ano ba yan? Ayan. 150 days. So, ang due date ay September 18. Naduling na si ma'am. Ang hirap pagka mag-isa lang nagsasalita. At diyan nagtatapos ang ating lesson. Ayan. Madami akong binigay na drills para ma-practice ninyo habang tayo ay nagdi-discuss. Pero mag-try pa rin kayo ng mas mahirap, no?
So, mag-practice kayo na for example, given si maturity value, tapos hahanapin nyo yung ibang tawag dito, maghahanap kayo ng ibang variable, yung mga ganon. Okay? So, I'll give you a reviewer, pero hindi lahat, I mean, yung difficulty level niya, medyo limited, no? So, ano pa rin kayo, magtiyaga, mag-practice, at maghanap ng mas mahihirap or mas challenging na examples. Kasi pag mas challenging ang examples, napapractice ang critical thinking, mas madali na, mas basic na pagka nire-recall nyo na lang. No? So that would be it. Thank you so much for listening. At maraming salamat din sa isang buong semester. Thank you so much. Goodbye, everyone.